Sa maliit na baryo ng Sitio Malinaw, may isang binatang kilala hindi dahil sa lakas ng katawan kundi sa kabutihang loob. Si Gonzalo, 18 taong gulang, payat, maitim, at kadalasang binabansagang, si Paetot, ng mga batang makukulit, ay anak ng isang magsasakang matagal ng pumanaw. Lumaki siyang salat sa yaman ngunit sagana sa pagmamahal ng kanyang alagang kalabaw, si Bantik. Tuwing umaga, makikita si Gonzalo na nag-aararo ng bukid kasama si Bantik. Hindi siya kailanman nagreklamo sa init ng araw, sa bigat ng putik, o sa katuyuan ng lupa. Para kay Gonzalo, ang bawat patak ng pawis ay paalala na kaya niyang mabuhay ng marangal. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan, may isang pangarap siyang matagal nang itinatago sa puso, ang maging bodyguard ng butihing Mayor Francisco. Ano? Ikaw? Bodyguard? Sabay tawa ng kumpare niyang si Cardo habang sila'y nagpapahinga sa ilalim ng puno ng mangga. Baka mahanjinan ka lang, lipad ka na. Napangiti lang si Gonzalo. Sanay na siya sa tukso. Ngunit sa tuwing makikita niya sa dyaryo o telebisyon si Mayor Francisco, matapang, matuwid, at mapagkumbaba, lalong lumalalim ang kanyang hangarin. Isang araw, babantayan ko rin si Mayor. Gusto kong ipagtanggol siya. Gusto kong makatulong, bulong niya kay Bantik habang hinihimas ang noo nito. Sa kabila ng kanyang kahinaan sa katawan, may lakas ng loob si Gonzalo na hindi kayang pantayan ng iba. Hindi siya nagtatanim ng galit. Hindi siya nananakit. At higit sa lahat, handa siyang magtiis para sa tama. Isang araw, nagpaanunsyo ang munisipyo, may bukas na posisyon para sa mga bagong bodyguard ni Mayor Francisco. Nagpupugay si Gonzalo. Tumibok ang puso niya sa kakaibang sigla. Bantik, ito na yun. Ito na ang pagkakataon. Sigaw niya habang niyayakap ang leeg ng kanyang kalabaw. Ngunit may isang balakid, si Carlo, ang leader ng mga bodyguard. Kilala ito sa pagiging istrikto at matigas ang loob. Siya ang namamahala sa pagre-recruit. At sa unang tingin pa lang kay Gonzalo, parang batid na nitong hindi siya karapat-dapat. Ikaw, bodyguard. Ani Carlo habang nililibot ng mata ang katawan ni Gonzalo. Ang payat mo. Isa kang abala, hindi ka proteksyon. Bagamat nasaktan, hindi sumuko si Gonzalo. Ngumiti siya at sabay sabing, subukan niyo po ako, sir. Gagawin ko ang lahat. Balik ka na lang kung naging bato na ang langit, sagot ni Carlo sabay tawa at tadyak sa lupa. Sa gabing iyon, tahimik si Gonzalo habang nakaupo sa tabi ni Bantik. Ang liwanag ng buwan ay tila kasabay ng pagdaloy ng kanyang pag-asa. Hindi niya alam, sa mga susunod na araw ay darating ang isang pagsubok na susukat sa kanyang pananampalataya, at isang mutya ang magbabago sa kanyang kapalaran magpakailanman. Sa bawat araw na lumilipas sa Sitio Malinaw, lalong tumitibay ang samahan ni Gonzalo at ng kanyang kalabaw na si Bantik. Hindi lang ito basta alaga, ito'y kanyang kaibigan, kapatid, at tanging kasama sa mga panahong malungkot ang paligid. Bantik, bulong ni Gonzalo habang nagkakape sa tabi ng tumatakbong ilog, kung tao ka lang, baka ikaw pa ang naging kapatid ko. Sumagot si Bantik ng isang ungol, sabay pagyuko ng ulo na parang nauunawaan siya. Hindi tulad ng ibang kalabaw sa baryo, si Bantik ay may kakaibang ugali. Marunong itong sumunod sa mga utos kahit hindi inuulit. Kapag sinabing, doon ka, pupunta ito. Kapag sinabing, tigil, titigil agad. Marami na ring taga-baryo ang humanga sa katalinuhan ni Bantik. Pero para kay Gonzalo, higit pa riyan ang halaga ng hayop na ito. Naalala niya ang gabing bumagyo at halos tanggayan ng baha ang kanilang bahay. Hindi siya nagdalawang isip na itali si Bantik sa poste sa loob ng kanilang kubo upang masigurong ligtas ito. Nang tanungin siya ng barangay kung bakit hindi niya inuna ang mga gamit, simple lang ang sagot niya, mas may buhay si Bantik kaysa sa mga gamit. Minsan, habang inaasikaso ang tanim sa bukid, napansin ni Gonzalo na tila nanghihina si Bantik. Hindi ito kasing sigla ng dati. Di rin ito kumakain ng marami. Inakala niyang baka dahil lang sa pagod. Ngunit habang lumilipas ang linggo, kapwa silang tila pinanghihinaan. Pagkalipas ng ilang araw, si Gonzalo naman ang nilanat. Mataas ang init ng kanyang katawan at halos hindi na makabangon. Wala siyang pera para sa gamot. Ang tangi niyang mapagkukunan ay ang pagbebenta kay Bantik. Nagpunta sa kanilang bahay si Aling Tersing, ang usisere ng baryo, dala ang isang matabang lalaki na taga-bayan.
Iha, ani Aling Tersing sa ina ni Gonzalo, ito si Mang Sensyo. Interesado siya kay Bantik, bibiliin niya ng 5,000. Panay karga at hilahan lang naman gagawin ng hayop, edi ilako na habang may halaga pa. Mahinang sumagot si Gonzalo mula sa papag, "Nay, huwag si Bantik." Napaluha ang ina niya. Alam niyang iyon na lang ang pinakamadaling paraan para gumaling ang anak, pero hindi rin niya kayang itaya ang tanging haligi ng bukid nilang pinaghirapan. "Pasensya na po, Aling Tersing. Hindi po namin ibebenta si Bantik," mariing sabi ng ina. "Bahala kayo. Kapag lumala yan, huwag kayong manisi." Sabay talikod ni Aling Tersing. Kinagabihan, habang nilalagnat pa rin si Gonzalo, niyakap niya ang leeg ni Bantik. "Pasensya ka na, kaibigan, kung ako lang sana ay malakas." Sa di inaasahang sandali, lumapit si Bantik, umupo sa harap ng papag, at tila may sinisiyasat sa kanyang bibig. Pagdakay bumagsak ang isang matulis, malakristal na ngipin sa sahig, parang iniluwa ito ni Bantik mismo. Kumislap ito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Agad na gumapang ang malamig na hangin sa loob ng kubo. Tila tumigil ang gabi. Sa pagkakahawak ni Gonzalo sa ngipin, bigla niyang naramdaman ang kakaibang init na lumaganap sa kanyang katawan. Unti-unting nawala ang lagnat. Nakatayo siyang muli. "Bantik, ano to?" mangha niyang tanong. Hindi sumagot ang kalabaw. Ngunit sa mga mata nito, may mensahe, na ang mutyang ito ay handog ng pagmamahal, hindi ng mahika. Kinabukasan, tila walang nangyari sa katawan ni Gonzalo. Ang dating naghihingalo ay ngayon tuwid na nakakatayo, maliksi, at may siglang parang di pa niya nararanasan kailanman. Ang init ng katawan ay nawala, ang panghihina ay napalitan ng tibay. Hindi siya makapaniwala. Kinuha niya muli ang ngipin, ang mutyang iniluwa ni Bantik. Parang kristal itong may bahagyang bughaw na liwanag sa gitna. Hindi ito ordinaryong ngipin. Hawak niya ito ng mahigpit habang nakatitig kay Bantik. "Bantik, anong ginawa mo?" bulong niya. Tumanggaw lamang si Bantik at muling tumungo sa damuhan upang kumain, na para bang isang pangkaraniwang araw lamang. Ngunit para kay Gonzalo, nagsimula na ang isang hindi pangkaraniwang pagbabago. Lumipas ang mga araw at napansin ni Gonzalo ang ilang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang umaga, nang aksidenteng mabitawan ng isang magsasaka ang napakabigat na sako ng bigas mula sa kariton, mabilis na tumakbo si Gonzalo at sinalo iyon, na para bang balahibo ng ibon lamang. Napanganga ang lahat. "Gonzalo, anong kinain mo't ganyan ka nakatatag?" sigaw ng isang matandang lalaki. Napakamot lang si Gonzalo at ngumiti. Hindi niya kayang sabihin ang tungkol sa mutya, hindi pa ngayon. Sa isang pagkakataon naman, naputol ang isang matandang punong kahoy sa gitna ng daan matapos ang bagyo. Ilang kalalakihan ang nagtangkang buhatin ito upang maialis, ngunit bigo sila. Lumapit si Gonzalo, nagangat ng manggas, at sa iisang hatek lang ay napausog ang kalahating katawan ng punong iyon. Muli, humanga ang mga tao. Isa na si Cardo, ang dati niyang kumpare na laging nambabara, sa mga unang naniwala na may kakaiba sa kanya. Hindi na to si Gonzalo na paetot. Parang si Hulk na may puso. Biro nito. Ngunit sa kabila ng tagumpay, hindi nakalimot si Gonzalo sa pangarap niya, maging bodyguard ni Mayor Francisco. At sa pagkakataong ito, alam niyang may laban na siya. Sa bayan, tila may mabigat na nangyayari sa katahimikan. Si Mayor Francisco, bagamat patuloy sa pagtulong sa mahihirap, ay palihim ng binabantayan ng mga anino, at ang pinagmulan ng aninong iyon ay walang iba kundi si Carlo, ang pinuno ng mga bodyguard. Sa isang lihim na pulong, kinausap ni Carlo ang isang lalaking may itim na salamin at suot na Amerikana. "Kailan?" tanong ni Carlo. "Sa mismong araw ng medical mission. May press. May tao. Pagkatapos, tapos na ang mayor mo," sagot ng lalaki. Ngumisi si Carlo. "Babayaran mo pa rin ako kahit walang damanak na dugo. Babayaran kita, kapag wala ng Francisco sa pwesto." Sa kabilang banda, si Gonzalo ay nagpaplano ng bumalik sa munisipyo upang mag-apply muli. Bitbit ang pag-asang, kahit ayaw sa kanya noon si Carlo, ngayon ay kayanan niyang patunayan ang sarili. Bitbit din niya ang mutya ng ngipin ng kalabaw, palihim sa bulsa ng kanyang lumang jacket, ang simbolo ng pagmamahal, sakripisyo, at lakas na di kayang tumbasan ng anumang armas. Maagang gumising si Gonzalo kinabukasan.
Makinis na ang pagkakasuklay ng kanyang buhok, maayos ang kanyang pulang polo, at kahit luma ay malinis ang kanyang sapatos. Nakatagong mabuti sa kanang bulsa ng kanyang pantalon ang mutya ng ngipin ng kalabaw, parang baon niyang lakas at panalangin. Sa pagkakatayo niya sa harap ng munisipyo, isang kakaibang damdamin ang bumalot sa kanya, hindi na siya ang dating kinakabahan at tinatawanan. Ngayon, buo ang loob niya. Ngayon, Gonzalo, ikaw na ang pipili ng kapalaran mo, bulong niya sa sarili. Pagpasok niya sa opisina ng mga bodyguard, agad siyang hinarap ni Carlo, matangkad, tikas, at may malamig na titig. Oh, ikaw na naman. Sarkastikong wika ni Carlo habang nakasalampak ang paa sa lamesa. Opo, sir. Nais ko lang pong magpasa muli ng aplikasyon, buong galang na sagot ni Gonzalo. Hindi ka ba marunong mahiye? Sa dami ng beses kitang tinanggihan dati, mukha mo pa rin ang ibinabandera mo rito. Hindi ko po isinuko ang pangarap ko, mahinahong sagot ni Gonzalo. Tumayo si Carlo, lumapit, at bahagyang binangga ng balikat si Gonzalo. Alam mo bang hindi lang lakas ang kailangan sa pagiging bodyguard? Kailangan ng utak, disiplina, tapang. E tingnan mo ang sarili mo, para kang. Bago pa matapos ang pang-aalipuste ni Carlo, biglang may sumigaw mula sa labas. Tulong! May nabanggang matanda, sa gilid ng palengke. Agad na tumakbo palabas si Gonzalo kahit hindi pa tapos ang usapan. Habang ang ibang bodyguard ay nag-aatubili, si Gonzalo ay rumetrat na parang bala patungo sa eksena. Pagdating niya roon, nakita niyang nakahandusay ang isang matandang babae sa gilid ng kalsada, duguan ang binti at hirap gumalaw. Ang driver ng motorsiklong nakabangga ay nagtatangkang tumakas. Walang pag-aalinlangan, sinundan ni Gonzalo ang motorsiklo, tumalon mula sa bangkita, at sa iisang tadyak ay naitulak ito sa gilid ng kalsada. Nagtayuan ang mga tao. Nagtakbuhan ang mga vendor. Hinuli ni Gonzalo ang lalaki at dinala ito sa barangay. Bumalik siya sa matanda, binuhat ito ng parang wala lang, at isinakay sa tricycle patungong klinika. Pagkaraan ng ilang oras, dumating si Mayor Francisco mismo sa lugar. Sinong tumulong sa matanda? Tanong ng Mayor. Siya po, Mayor. Sabay turo ng mga tao kay Gonzalo. Lumingon si Mayor Francisco at nagtama ang kanilang paningin. Gonzalo. Napangiting tanong ng Mayor. Ikaw nga ba yan? Ang paetot na minsang tumulong maghakot ng relief. Sir, ako po yun. Lumapit ang mayor at masiglang pinisil ang balikat ng binata. Hindi ka napaetot ngayon. Ang lakas mo. Napangiti si Gonzalo. Ngunit si Carlo, na nakamasid sa kalayuan, ay hindi natuwa. Nakaramdam siya ng pangamba. Ang binatang inaapi noon, ay ngayoy hinahangaan. Sa araw ding iyon, ipinatawag si Gonzalo sa munisipyo. Sa harap ng mga kasalukuyang bodyguard at opisyal, inilahad ni Mayor Francisco ang kanyang desisyon. Gonzalo, dahil sa ipinakita mong tapang, malasakit, at determinasyon, ikaw ay opisyal ng bahagi ng aking personal na seguridad, welcome to the team. Mabunying palakpakan ang sumunod. Subalit sa likod ng mga palad na pumalakpak, may mga matang nagtatanim ng puot, si Carlo at ang mga tauhan niyang kasabwat. Sa unang linggo ni Gonzalo bilang bodyguard ni Mayor Francisco, ipinamalas niya ang sipag, disiplina, at katapatan na bihira sa iba. Hindi siya nagyayabang, hindi rin siya palotos. Tahimik lamang siyang gumagalaw, laging alerto, laging handa. Ang mga dati niyang kakilala sa bayan ay namamangha, si Gonzalo, na dati pambarangay lang, ngayoy personal ng tanod ng pinakamabuting leader ng kanilang probinsya. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi siya panatag. Sa bawat sulok ng munisipyo, nararamdaman niya ang malamig na tingin ni Carlo. Kapag tumatalikod siya, para bang may mga bulong sa likuran. May mga tao ring tila lumalapit pero biglang lalayo kapag siya'y dumarating. At isang gabi, sa kanyang pagbabantay habang nasa isang event si Mayor Francisco, may narinig siyang pabulong na usapan sa likod ng entablado. Dahan-dahan siyang lumapit, tahimik na sumilip sa pagitan ng mga kortina. Nakita niya si Carlo. Kasama nito ang dalawang lalaking hindi niya kilala. Isa sa kanila ang parehong lalaking nakita niya noong araw na nagkita sila sa silong, ang lalaking may itim na salamin. Handa na ba? Tanong ng lalaki. Bukas ng gabi. Sa medical mission. Dun sa covered court sa Sitio Banaba, sagot ni Carlo.
Siguraduhin mong walang palya. Kapalit niyan ay 2 milyon. Walang Francisco na tatagal pa sa pwesto. Nanlaki ang mata ni Gonzalo. Hindi lang pala ito ordinaryong inggitan sa trabaho, isa pala itong taksilan, tradoran, at balak na pagpaslang. Kinabukasan, hindi mapakali si Gonzalo. Gusto niyang sabihin agad kay Mayor Francisco ang lahat, ngunit walang sapat na ebidensya. At kung lalapit siya ngayon, siguradong pagbubuntungan siya ni Carlo. Masisira ang tiwala sa kanya at baka matanggal pa sa trabaho. Kaya't nagdesisyon siyang kumilos ng palihim. Lumapit siya sa matalik niyang kaibigan, si Pido, isang dating technician na ngayon nagtitinda ng cellphone accessories sa palengke. Pido, kailangan ko ng maliit na voice recorder. Yung hindi kita, yung kasya sa ID holder. Grabe, pare, anong balak mo? Ililigtas ko ang mayor natin. Hindi niya alam, tina-target na siya. Gabi ng medical mission. Punong-puno ang covered court ng Sitio Banaba. Naroon ang mga pasyente, volunteer doctors, at ilang mamamahayag. Masaya ang atmosphere. May mga palakpakan, may awitan, at may mga pasasalamat kay Mayor Francisco. Ngunit sa ilalim ng kasiyahan ay isang kumukulong panganib. Nasa likod ng stage si Gonzalo, suot ang ID na may nakatagong voice recorder. Alam niyang darating sina Carlo at ang mga kasabwat nito. At tama nga siya, ready na ang sniper sa may bubong, bulong ng isa. Pag-akyat ng mayor sa stage, go signal, sagot ni Carlo. Walang sablay, walang sabit, dahan-dahan, lumapit si Gonzalo. Hindi siya kumikibo. Nang makumpirma na niya ang lahat, tumalikod siya upang tumawag ng pulis sa kanyang radio, nang biglang. Isang kamay ang biglang sumakmal sa kanya mula sa likod. Si Carlo, akala mo hindi kita napansin. Akala mo matalino ka. Binigwasan siya ni Carlo. Tumilapon si Gonzalo, ngunit hindi na siya ang dating Gonzalo. Mabilis siyang bumangon, tinamaan man sa mukha. Huminga siya ng malalim at naramdaman ang pag-init ng mutya sa kanyang bulsa. Nagliyab ang lakas sa kanyang mga kalamnan. Lumaban siya. Isang suntok sa tiyan ni Carlo ang nagpada pa rito. Mabilis niyang tinakbo ang stage, sinigawan ang mayor. Mayor, humiga po kayo. May sniper. Isang putok ang umalangaw-ngaw. Tumama ito sa microphone na katabi ng mayor. Nagkagulo. Nagtakbuhan ang mga tao. Pero si Gonzalo, agad pinayungan ng katawan ang alkalde at dinukot ang radyo. Code Red. Pumasok na. Dakpin si Carlo at ang mga kasabwat. Dumating ang mga pulis. Nahanap ang sniper sa bubong. Naaresto si Carlo, na dagwang gumapang palayo. Kinumpis ka ang voice recorder na may buong usapan nila. Ilang araw ang lumipas. Sa harap ng bayan, sa mismong entablado kung saan muntik siyang mapatay, muling tumayo si Mayor Francisco. Katabi niya si Gonzalo. Mga kababayan, hindi ako dapat ang pinapalakpakan ninyo ngayon. Ang dapat nating parangalan ay ang lalaking, kahit walang armas, ay ginamit ang lakas ng puso at katapatan para iligtas ang inyong lingkod. Sabay taas ng kamay ni Gonzalo. Si Gonzalo, ang tunay na tagapagtanggol ng bayan. Matapos ang pangyayaring iyon sa Sitio Banaba, naging bayani sa mata ng mga mamamayan si Gonzalo. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, mas lumalim ang kanyang pagkakaunawa sa bigat ng kapangyarihang kanyang taglay, at sa pinagmulan nito. Isang gabi, habang binabantayan si Mayor Francisco sa bahay nito, naramdaman niyang umiinit ang mutya sa bulsa ng kanyang barong. Hindi ito karaniwan. Nang hawakan niya ito, parang may humaplo sa kanyang isip. Bigla siyang bumalik sa alaala, sa araw na muntik na siyang mamatay sa sakit. Nakahandusay siya noon sa banig, habang tahimik na nakatayo sa tabi niya ang kanyang kalabaw, umuungol ito, tila ba umiiyak. Sa panaginip niyang iyon, nakita niyang lumapit sa kanya ang kalabaw, umiilaw ang mga mata. Sa ilong nito, lumabas ang isang mutya, maliit, maputi, tila ngipin. May boses na bumuulong. Ito ang huling alaala ng aking lahi. Ipinagkakalob ko sa iyo. Gamitin mo ito hindi para sa sarili, kundi para sa kabutihan. Pagdilat niya, nasa kamay na niya ang mutya. Doon siya biglang gumaling, at nagsimula ang lahat. Hindi ito basta kapangyarihan, bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang mutya. Ito ay sakripisyo. Kinabukasan, nagpasya siyang puntahan si Mang Taop, ang matandang albularyo sa kabilang baryo na kilala sa pagkakaalam ng mga sinaunang hiwaga. Mutya ng ngipin ng kalabaw.
Tanong ni Mang Taok habang iniikot-ikot ang mutya sa kanyang mga daliri. Bihira yan. Karaniwang iniingatan ng mga duwendeng bantay ng kabundukan. Kung ibinigay ito ng isang kalabaw, tiyak na may malalim na dahilan. Buhay ang isinugol niya para sa akin, sagot ni Gonzalo. Ayaw kong abusuhin ito. Tumanggaw si Mang Taok. Tandaan mo ito, Iho. Ang kapangyarihan ay may kabayaran. Hindi habang buhay ay makakaya ng katawan mo ang lakas na ibinibigay ng mutya. Gamitin mo lang ito sa mga panahong talagang kailangan. Paano ko malalaman kung oras na para ibalik ito? Makikita mo sa panaginip ang kalabaw. Kapag ito'y dumating at huminto sa harap mo, panahon na para ibalik sa lupa ang mutya. Dahil sa babalang iyon, mas naging mapanuri at maingat si Gonzalo. Ipinagpatuloy niya ang trabaho sa tabi ni Mayor Francisco. Kasama siya sa bawat proyekto, mula sa feeding program, paglilinis ng kanal, hanggang sa mga pagbisita sa mga paaralan sa liblib na lugar. Ngunit sa bawat araw na lumilipis, mas lalo siyang nararamdaman ng mga kalaban. Isang gabi, may natanggap na sulat si Mayor Francisco. Wala itong lagda. May nakasulat lang. Kapag hindi mo pinaalis si Gonzalo, susunod kang mawawala. Kinabahan ang alkalde. Kaagad siyang kinausap ni Gonzalo. Hindi kita iiwan, Mayor. Hanggat humihinga ako, hindi kita pababayaan. Isang malamig at maulang gabi, habang nakaupo si Gonzalo sa loob ng guard post sa labas ng bahay ni Mayor Francisco, napansin niyang may kakaibang katahimikan. Hindi tulad ng mga nakaraang gabi na may tahol ng aso o huni ng kuliglig, ngayong gabi ay tila nabalot ng lambong ng panganib ang buong paligid. Maya-maya, biglang umilo ang kanyang radio. Gonzalo, may kakaibang kilos sa kalsadang papasok ng subdivision. Wala sa listahan ng sasakyan ni Mayor. Tumayo si Gonzalo. Tinutok ang flashlight. Mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang itim na SUV, walang plaka, heavily tinted. Hindi ito tumigil sa checkpoint. Hinto, hinto, sigaw ni Gonzalo. Pero imbes na huminto, biglang bumilis ang takbo ng sasakyan. Sa isang iglap, bumunot si Gonzalo ng batuta at tumalon sa harapan ng sasakyan. Sa normal na pagkakataon, maaaring naitulak siya at nasaktan, pero hindi ngayon. Pinakawalan niya ang lakas ng mutya. Sa isang suntok sa hood, tumilapon pa atras ang SUV. Bumukas ang pinto at may tumilapon na lalaking nakaitim, may suot na night vision goggles at may hawak na silencer pistol. Gamulong ito sa damuhan at agad nagbalikwas. Mabilis. Parang anino. Ikaw si Gonzalo. Ako nga. Hindi ka ordinaryo. Pero subukan mo akong pigilan, at hindi lang ikaw ang mawawala, pati ang mahal mong mayor. Siya si Xavier, isang kilabot na assassin mula sa labas ng bansa, kilala sa ilalim ng alias na, Itim na Uwak. Hindi ito basta bayaran, sinasabi sa mga ulat ng Intel na wala pa siyang target na nabigong patumbahin. Ang kanyang kontrata, patayin si Mayor Francisco. At kung kinakailangan, alisin din si Gonzalo. Nagpalitan ng suntok at sipa sina Gonzalo at Xavier sa madilim na kalsada. Mabibilis, mabibigat. Ngunit habang lumalaban si Gonzalo, napansin niyang hindi siya ganon kalakas tulad ng dati. Ang mutya, tila hindi na kasing linaw ng dati ang liwanag. Parang nanghihina. Bakit? Tanong niya sa sarili habang nakikipaglaban. Hindi pa oras para bumigay ito. Tumama si Xavier ng saksak sa gilid ni Gonzalo. Damangan ang dugo. Ngunit bago makadagdag pa ng sugat, isang putok ang umalangaw-ngaw. Bumagsak si Xavier. Sa itaas ng gate, hawak ang baril, ay si Mayor Francisco mismo. Hindi ako basta uupo lang sa loob habang nilalabanan mo ang laban ko, Gonzalo. Matapos ang engkwentro, dinala sa ospital si Gonzalo. Hindi malubha ang sugat, ngunit mahina pa rin siya. Doon, muling dumalaw sa kanyang panaginip si Bantik, ang kanyang kalabaw. Tahimik lang ito, nakatayo sa gitna ng berdeng damuhan, nakatingin sa kanya. Hindi ito lumapit. Hindi rin umalis, ngunit ramdam ni Gonzalo ang sinasabi nito. Malapit na, maghanda ka. Habang nagpapagaling sa ospital, madalas mapatingin si Gonzalo sa salamin, hindi para makita kung gaano siya kalakas, kundi para tanungin ang sarili, hanggang kailan niya kayang itaya ang sariling buhay kapalit ng mutya. Sa kanyang dibdib, nakakabit pa rin ang munting sisidlang may mutya ng ngipin ng kalabaw. Ngunit ngayon, hindi na ito mainit.
Hindi na rin ito umiilaw. Tahimik. Parang pagod. Pumasok si Mayor Francisco sa kwarto, may dalang prutas at balita. Salamat, Gonzalo. Kung wala ka, baka hindi na ako buhay ngayon. Ngumiti si Gonzalo. Wala yun, Mayor. Pero, may kailangang malaman kayo. Ikinwento niya ang lahat mula sa pagkakasakit, sa pagtanggi niyang ipagbili ang kanyang kalabaw, sa biglaang paggaling, hanggang sa pagbibigay ng mutya. Sa totoo lang, hindi niya pa talaga ito nais ibunyag noon. Pero ngayon, wala na siyang dapat ikubli. Tahimik si Mayor Francisco. Maya-maya, sumagot ito. Hindi ang lakas ang nagpapanalo sa laban, Gonzalo. Ang puso mo ang tunay mong sandata. Pero kung ang mutyang yan ay kapalit ng buhay mo, baka panahon na para pakawalan mo na. Kinagabihan, muli siyang nanaginip. Sa panaginip, nasa gitna siya ng isang malawak na damuhan. Naroon si Bantik, pero may kasama na itong isang dambuhalang kalabaw na puti ang balat at may gintong sungay. Ang mga mata nito ay parang sinag ng buwan. Lumapit ito kay Gonzalo at nagsalita sa isipan niya. Gonzalo, anak ng kabutihan, dumating na ang oras. Ibinalik mo sa dangal ang isang regalo na minsang kinalimutan ng mga tao. Ngayon, isang huling pagpili, iwan mo ang mutya at mabuhay bilang tao, o panatilihin ito at tuluyang maging tagapangalaga, ngunit hindi na magtatagal. Tumingin si Gonzalo kay Bantik. Tahimik ito, ngunit nakatingin ng may lamang. Gusto kong mabuhay. Gusto kong makatulong pa sa mas maraming tao. Pero hindi ko kailangan ng kapangyarihan para gawin yun, sabi niya. Isinuko niya ang mutya. Pagdilat niya, pawis na pawis siya. Wala na ang mutya sa dibdib niya. Ngunit, magaan ang pakiramdam niya. Parang mas buo ang kanyang pagkatao. Sa sumunod na linggo, bumalik siya sa serbisyo, ngunit ngayon ay bilang opisyal na hepe ng seguridad ni Mayor Francisco. Hindi na kita kailangan dahil sa mutya, biro ng Mayor. Kailangan kita dahil ikaw si Gonzalo, ang may pinakamatibay na puso sa lahat ng nakilala ko. Matapos ang kanyang desisyon na isuko ang mutya, naramdaman ni Gonzalo ang kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Hindi na siya umaasa sa mahiwagang kapangyarihan, ang lakas niya ay nagmula na sa kanyang tapang at paninindigan. Bilang hepe ng seguridad, naging mas mahigpit siya sa pagbabantay kay Mayor Francisco, lalo na sa mga araw na may mga pulong at pagtitipon sa munisipyo. Alam niyang may mga anino sa loob ng gusali na nagbabalak na sirain ang pagkatao ng kanyang pinakamamahal na alkalde. Isang umaga, habang nagbabantay si Gonzalo sa likod ng munisipyo, may napansin siyang kakaibang kilos ng isa sa mga tauhan ni Mayor, si Aling Tining, na matagal nang katulong sa opisina. Nakita niyang palihim itong nakikipag-usap sa isang matangkad at maitim na lalaki na pumasok sa munisipyo gamit ang peking ID. Mabilis na nilapitan ni Gonzalo si Mayor Francisco upang iulat ang kanyang nakita. Mayor, may mga tao na nagtatanim ng duda at kasinungalingan sa paligid mo. Kailangan nating maging maingat. Mula noon, sinimulan nilang pag-aralan ang bawat kilos ng mga kasama sa munisipyo. Unti-unting nalaman nila na may mga tauhan na lihim na nakikipagsabuatan sa mga kalaban sa politika. Pinangasiwaan ni Gonzalo ang pagbabantay sa bawat sulok ng munisipyo. Hindi naglaon, nalaman nilang may nakatagong lihim na mga dokumento na maaaring magwasak sa reputasyon ni Mayor Francisco. Isang gabi, habang nag-iinspeksyon sa archive room, nahuli ni Gonzalo ang isang lalaki na nagtatangkang magnakaw ng mga dokumento. Agad niyang hinarang ito at nakipagbuno. Matibay at mabilis si Gonzalo, kahit wala na siyang mutya, ngunit iba ang determinasyon ng kalaban. Sa gitna ng kanilang laban, sumulpot ang mga tauhan ni Mayor Francisco, na hamuli sa sospek. Matapos ang insidente, sinabi ni Mayor Francisco, Gonzalo, ipinakita mo na hindi kailangan ang kapangyarihan ng mutya para ipagtanggol ang tama. Ang tunay na lakas ay nasa puso at katapatan. Ngumiti si Gonzalo. Hindi naglaon, dumating ang balitang may planong tangkang pagpatay kay Mayor Francisco. Mula sa isang mapagkakatiwalaang source, nalaman ni Gonzalo na gagamitin ang isang malaking kaganapan sa bayan bilang oportunidad para isagawa ang atake. Binigyang halaga ni Gonzalo ang seguridad ng mayor. Inorganisa niya ang isang mahigpit na team ng mga bodyguard na tapat sa alkalde at sa bayan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang karanasan, taktika, at talino upang masiguradong walang makalalapit sa mayor ng walang pahintulot.
Sa araw ng kaganapan, habang abala ang mga tao sa pagdiriwang, palihim na nilusob ng mga salarin ang paligid. Ngunit dahil sa alerto at galing ni Gonzalo, nahuli nila agad ang ilan sa mga ito bago pa man umakto. Lumapit sa entablado si Mayor Francisco upang magsalita. Sa likod niya, nakaabang si Gonzalo at ang kanyang mga tauhan, handang protektahan siya sa anumang panganib. Biglang may kumidlat ng putok mula sa madilim na sulok. Isang lalaking may hawak na baril ang tumutok kay Mayor Francisco. Agad na lumundag si Gonzalo, sumugod at inagaw ang baril. Nagkaroon ng matinding sagupaan. Sa kabila ng panganib, nanatiling matatag si Gonzalo. Sa tulong ng mga kasamahan, naaresto ang sospek. Ligtas si Mayor Francisco. Matapos ang insidente, lumapit si Mayor Francisco kay Gonzalo at inalay ang taos-pusong pasasalamat. Salamat, Gonzalo. Hindi lang ang iyong lakas ang nagligtas sa akin, kundi ang iyong puso at katapatan.